Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Isa pa po, kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kami ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Taas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka. Hallelujah. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Pangalan ng Diyos, lumigaw. Sa galak, hallelujah, ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sa galak, ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sa galak, hallelujah, ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, sa galak, ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sa galak, ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, sa galak, ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sa galak, ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas
papuri kanyang nais sa sa'yo, kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa kanya Aming hinahandog sa'yo, Panginoon. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sabay-sabay! Sumigaw Woo! sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang, sumigaw sa galang, sumigaw. Raise your voice! Lift up your voice for Jesus! Oh, we praise you, God! We praise you, Lord! You are so grateful, God! Hallelujah! Karapat-dapat kang itaas sa lugar na ito, O Diyos! Sapagkat ikaw ay dakila! Wala kang katulad, Panginoon! Napakabuti mo! Wala kang hihigit sa pag-ibig mo at kabutihan mo sa buhay namin, O Diyos. Wala kaming hinahangad sa buhay namin, Panginoon, kundi ang palagi kang katagpuin sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin. Lord, ikaw lang yung kailangan namin. Higit sa lahat, maraming salamat, Panginoon, binaksan mo ang aming mga puso at isip na ikaw ang totoo, ikaw ang daan, Panginoon. Ikaw lang ang sasapat sa buhay namin. Right now, Lord, as we continue to worship you, God. Lord, continue, Lord, to move in this place, oh God. Minister in our hearts right now, God. Anoint us, Lord, your Holy Spirit. Oh, come, Jesus, come. Come, Holy Spirit. Come on, church, continue to worship our God. Katahin mo to, awitin mo to ng buong puso. Na ang ninanais lang ng puso mo, makasama mo ang Panginoon ngayon. Niyayakap ka niya ngayon, kapatid. Come on. Let's sing this all together. And narito kami, yes God, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Yes God. Hinahanap namin ang kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Come on, keep asking Him. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Yes, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Nagkila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba,
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Come on, open your mouth. Sabay bigyan mo kapatid to worship Him in your own way. Hallelujah. Iparanas mo, Diyos. Ikaw ang nais ng aming puso. Ikaw ang nais ng aming puso, Diyos. Dapat ang bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Diyos. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Oh, yes, Lord. For the last time, church, can you sing this song? Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Come on, church, open your mouth. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Come on, church! Open your mouth and worship Him right now. Gustong gawin ng Diyos ang kabutihan niya sa buhay mo. Gusto niya gawin ang kabutihan sa kaluluwa'y iyong buhay. mapuspos ng Worship Him. lubusan, At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Oh, we worship you, O God. You deserve, O Lord, the highest praise. Fresh anointing of divine favor. Sabihin nyo nga po, fresh anointing of divine favor. Sa bawat deklarasyon or gawain po ng ating Panginoon, sa bawat gagawin niya sa buhay natin, kailangan po natin ng anointing.
Kapag may pinagagawa ang Diyos, kailangan po natin ang anointing. Sabihin nyo nga po, kailangan natin, parang hindi nyo kailangan. Okay, sabihin nyo, kailangan namin ang anointing mo, Lord. Kailangan mo yan, kapatid. Pag may pinagagawa sa iyo ang Diyos, sigurado yun may pagpapala. Tama po ba? Sino dito gusto ng pagpapala? Amen. Yung iba ayaw, no? Ayaw mag-amen eh. Ayaw yung pagpapala. Kasi lahat ng pinagagawa ng Diyos, may katumbas yan na pagpapala. Kaya lang, yung pinagagawa ng Diyos sa atin ay napaka-imposible at hindi natin kaya. Kaya naman, kailangan natin ng anointing. What is anointing? Anointing is the power and presence of God whom the Holy Spirit enables you to do your divine purpose. Okay, sa Tagalog, ito ay kapangyarihan at presensya ng ating Diyos sa buhay natin. Amen? Na ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang magawa mo yung gawain ng ating Diyos. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng anointing. Kaya nga po, request ko rin po sa atin dito sa church, sa tuwing makikinig po kayo ng sermon or ng preaching, mas maganda po ay tayo ay magsulat. Amen po ba? Okay ba yun, mga kabataan? Ha? Dala kayo ng Bible. Ha? Kailangan po may dala po tayong Bible at may dala po tayong notebook or yung sinusulat or pwedeng picturean yung ni pastor, pero maganda po yung sinusulat. Ako po, yung cellphone ko po, punong-puno po ito ng notes. Araw-araw po may notes po. Lahat ng devotion ko po, sinusulat ko. Lahat ng preaching, nakasulat po. Bakit? Kasi yan ang magbibigay sa'yo ng karunungan. Para ikaw, hindi lang tumalino, kundi maging marunong ka sa buhay. Kaya meron din po ako na notebook noon, matagal na. Yung mga preaching noon po, nandoon pa. Matatagal na kahit sa dati kong cellphone po, nililipat ko po, napakadami po. Sabi ko nga kay Pastora, gagawa ako ng parang devotional no, para may sarili tayong lahat ng sa isang taon po. At dapat maging ganun din po kayo, kailangan nyo pong isulat para malaman. Para pag sinabing, ano yung anointing, brother? O, edi alam mo. Pero ang totoo po niyan, maraming mga bagay tayong nababasa na minsan nabasa na natin paulit-ulit, pero pag nabasa mo ulit, nagbibigay ito ng bagong karunungan. Kaya minsan, kapag nire-review ko po yung dati kong notes, parang may bago na naman na karunungan na pumapasok sa akin. Amen? Bakit? Kasi gano'n ang salita ng Panginoon. Hindi mo kayang pigilan yan dahil makapangyarihan yan. Maaring sa sitwasyon noon na nabasa mo, parang wala pang epekto. Or minsan kailangan mo sa certain situation mo dahil may problema ka nun. Pagkalipas ng maraming taon, binasa mo ulit, nasa isang sitwasyon ka na mas matindi, nung binasa mo, nagkaroon ka ulit ng panibagong karunungan. Dahil yon sa salita ng Diyos na binabasa mo at sinusulat mo yung karunungan. Kaya kapatid, huwag tayong magmagaling sa sarili natin. Amen? Hindi tayo, believe me, lahat ng preaching ko or yung preaching ko nga last Sunday, nakalimutan nyo. Tama ba? Sino nakakaalala ng preaching ko last Sunday? Diba? Halos makalimutan nyo na. Kasi sa pangatlong araw, 25% nakalimutan nyo na. Pagdating ng pang-apat at pang-limang araw, wala na kayong maalala. Ganyan kaiksi ang utak ng tao. Tama po ba? Tama mga kabataan? Pag nag-e-exam kayo, di ba? Kailangan nyo mag-review dahil pag wala kayong ni-review, hindi nyo maaalala yung sagot doon sa tanong sa exam. Kasi maiksi lang yung natin, yung memorya natin sa pag-iisip natin.
Amen? Kaya kapatid, kung gusto mong gumaling, gusto mong maging marunong, huwag kang maging hambog or huwag kang magmalaki na alam mo na ang lahat dahil hindi mo pa alam ang lahat. Kaya kailangan mong magsulat. Alam niyo po ang Old Testament, punong-puno po yan ng instruction ng right. Puro ganun po ang sinasabi doon. Isulat mo sa puso mo, isulat mo. Bakit po? Kasi para hindi ka makakalimot. Kasi ang tao, makakalimutin. Tama ba? Makakalimutin tayo eh. Kaya dapat isulat po natin. Pwede nyo po bang ipangako yan? Next Sunday, tayo po ay magsusulat. Magdala kayo ng notebook. Mag-notepad kayo dyan. Amen? Okay ba yon? At magdala kayo po ng Bible. Kasi napaka-importante po. Tatanda ka nang merong kang alam. Dahil kapag hindi mo ito alam, kapatid, madali kang maloko. Maloloko ka sa buhay mo. Amen? Marami kasing mga tao na mapagsamantala. At kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka marunong magdesisyon patungkol sa magulang, sa pag-alaga sa anak, sa mga relasyon natin, sa negosyo, sa pag-aaral, lahat yan. Merong wisdom dito. Merong wisdom at gusto ng Diyos na yung karakter mo, yung spirito mo mapaganda. Okay? Mapapaganda lang yan kapag ikaw ay nagsusulat at laging nagpapakumbaba na, Lord, marami pa akong hindi alam. Mag-aral ng mag-aral at ang higit sa lahat ay i-apply yung pinag-aralan para hindi mo makalimutan. Amen? Ituro mo, i-demonstrate mo para pag-aralan. Alam niyo po bilang preacher, napakahirap po sa parte ko, ay yung pinapangaral ko po ay dapat makita ko rin po sa buhay ko. Ang una pong challenge po talaga ay yung mga nagtuturo, nagba-Bible study or katulad ko, na kailangan pukpukin po sa matinding panalangin na, Lord, dapat makita ko to sa sarili ko. Kasi kung hindi ko to makita sa sarili ko, yung sinasabi ko, ako ay loko-loko. Diba? Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kaya dapat po lahat ng natututunan natin, sinasabi natin, nagre-reflect din dapat sa ginagawa natin. Amen? Kaya yun po, kailangan natin ng anointing. Sabihin nyo nga po ulit, anointing. Or yung kapuspusan po. Yung ikaw ay puspusan ng Panginoon, ng Diyos. Ito yung kakayahan. Kasi may pinagagawa sa atin ang Diyos na hindi magagawa ng natural na tao. Limitado lang tayo. Kung yung isip nga natin, nakakalimot tayo eh. Ano pa kaya yung pinagagawa ng Diyos? At malalaman natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Dahil yung anointing, nandiyan yung kapangyarihan at yung presensya ng Diyos. Kaya nung last week, sabi ko, di ba si Joseph? Bakit si Joseph ay naging successful? Sino nakakaalam? Naku, kailangan yung malaman. Kasi si Joseph naging successful. Para maging successful kayo, kailangan malaman nyo yun. Amen? Sino dito gusto maging successful ang buhay niya? Amen? Gayahin natin si Joseph. Sabi doon po, God was with Joseph. Yun po yung sekreto niya. And then Joseph was successful. Actually, Joseph was successful because God was with him. Kaya ka magiging successful, kapatid, hindi dahil magaling ka. Yes, may galing ka. Pero iba yung galing na nanggagaling sa Diyos. Kaya nga sabi doon, si Joseph, kasama niya ang Diyos. At kapag kasama mo ang Diyos, andun ang kanyang kapangyarihan, andun ang kanyang presensya. At ang mga imposibleng bagay ay magagawa mo. Kaya nga, kahit saan siya ilagay, anumang trabaho, nag-e-excel siya, pinag-aaralan niya. Siguro nagpupuyat yun. Kasi alipin siya. Ilang taon, bata lang siya, young people lang siya. Ilang taon lang si Joseph noon, teenager lang. Pero kapag may binibigay sa kanya, kahit alipin siya,
anumang ibigay na trabaho, nag-e-excel siya. Bakit? Alam niya na ang Diyos ay kasama niya. Kaya kahit nung siya'y pinagbintangan ng hindi naman totoo at nilagay siya sa kulungan, nag-excel pa rin siya kahit nandoon siya sa kulungan. Anuman ang iyong sitwasyon, saan ka man dumaraan, kapatid, dapat nag-e-excel ka. Dapat lumalago ka, gumagaling ka dapat dahil ang Diyos ay nasa iyo. Kasi kapag ang buhay mo ay paatras ng paatras ng paatras ang buhay mo, pasama ng pasama, pahirap ng pahirap, kapatid, magtaka ka. Andyan pa ba ang Diyos sa buhay mo? Or ginagawa mo pa ba yung kalooban ng Diyos? Dahil kapag gumagawa ka at lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, maaring maghirap ka, maaring may suffering, pero hindi tumatagal yan. Na-overcome mo yan kasi yung ugali mo ay nagiging pino at ikaw ay nade-develop yung magandang ugali or yung spirito mo. Amen? Kailangan nagpo-progress ka. Pag ganun, ang buhay mo dapat. Pag ganun dapat ang spirito mo, may pangarap ka dapat. Pag ganun ang buhay mo, paakyat. Hindi yung pababa, ng pababa, at nakita mo na yung sungay. Hindi ganun dapat ang buhay, kapatid. Amen? Marami po ang binago ng Diyos. Katulad po namin, ako po ay anak ng driver. Magkano lamang po ang sweldo ng tatay ko noon? Though, ano po siya, driver po ng isang pamilya po. At for so many years, for 25 years po, siya po ay driver. At sa pagdadriver niya, gumaling po siya sa pagdadrive. Hindi lang siya naging driver, naging mekaniko din po siya. Pag nag-driver ka, marunong kang mag-maintain ng sasakyan. Marunong kang maglinis ng sasakyan. Marunong kang mag-alaga ng sasakyan. Kaya napag-aralan niya yun. At hindi lang yun. Natuto po siyang gumupit, marunong siyang barbero, natutong siyang mangumpune, magkarpentero. Kapag may sira ang bahay, natuto po siya. Sa pagsisemento, lahat natutunan. Pero ang tatay ko po ay hindi po nakatapos ng kolehiyo. Second year lang. Secretary pa nga yung kinuha niya. Malayo po sa kanyang ginagawa. Pero dahil ang Diyos ay kasama niya, nagagawa niya ang hindi niya magawa. Amen? Kasi meron siyang Diyos eh. Kaya yung mga bagay na imposible at alam minsan may mga problema sa loob ng bahay, may problema sa trabaho, inaalam niya at binibigyan siya ng kakayanan ng Diyos. Naalala ko noon, nung ako po ay nagsisimula bilang drummer, tinuruan niya po ako sa lahat ng makakaya niya. Kaya lang, limitado lang din yung alam niya sa pagtugtog sa musika. Kinausap niya yung musical director ng church. Hanggang sa yung musical director ng church, tinuruan ako, limitado lang kasi puro keyboard lang ang alam nun. Hanggang sa pinakilala ako sa isang drummer na teacher. Nung pinakilala, nag-aral, sabi niya, sige, mag-i-invest ako, magbabayad siya. Kasi that time, medyo may kamahalan na rin po ang pagbabayad sa teacher. Pero nung ako po doon, tahimik lang din ako para akong si RJ. Ganun, tahimik lang ako, hindi nagsasalita. Kasi ang ugali ng tatay ko, para matuto ka, magtanong ka ng magtanong ng magtanong. Hindi ka dapat nahihiyang magtanong. Amen? Matututo ka, kapatid, kaya lagi ka nagtatanong. Kaya minsan, ako yung nahiya doon sa teacher ko, kasi yung tatay ko nandoon, pinapanood kami, yung tatay ko noon, tanong ng tanong, sino ba yung estudyante? Ako, ito, yung tatay ko. Kasi yung tatay ko, yung siyang maraming tanong. Habang nagtuturo, yung teacher ko. Kasi gusto niyang sulitin yung bayad niya para sa akin, para turuan ako, para malaman at maraming matutunan. Amen? Lahat ng bagay pwede mong magawa, kapatid, kung marunong ka. Amen? Tama po ba? Kaya minsan kapag nakikita ko, na-amaze ako. Kahit nga lang yung pagluto or yung pagbe-bake ng mga panadero, minsan tinitignan ko po.
Tapos minsan nagtatanong din ako, ano yung nilalagay niyo po doon sa ano? Ganun po, para matuto po tayo. Lagi kayong magtanong. Amen po ba? Kaya nga minsan ang anak ko sa ano po namin, family devotion po namin, inaalaw ko ang anak ko na magtanong kasi gusto ko silang matuto. Minsan nag-uusap po kami, tapos nagtatanong po si Asher po. Tapos medyo na ni Pastora, ganyan, siyempre medyo na sa usapan. Pero sabi ko, sige, tahimik lang tayo. Pakinggan natin, may tinatanong dahil maganda yung tanong ng bata. Amen? Kasi gusto niyang matuto. Amen? Kapag nagtatanong kayo, sabihin gusto mong matuto. Sabi niya sa amin sa family devotion, na, Daddy, bakit kailangan pang mamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo or mamatay ni Jesus para lang patawarin ang kasalanan natin? Diyos naman siya, bakit hindi niya na lang patawarin ang kasalanan at wala na yon? Magandang tanong, di ba? Tama po ba yun? Tama nga naman, Diyos siya, bakit hindi niya na lang patawarin? Bakit kailangan pa na ang Panginoong Hesus mamatay sa krus ng Kalbaryo para patawarin? Di ba po? Tanong po yan ng anak ko ng bata. Kaya ngayon, assignment niyo po yan. Amen? Hayaan niyo po, darating ang panahon, itatanong din yan sa inyo ng mga bata. Mga mahihirap na tanong, pagdating sa Bible, kailangan handa po kayo. Amen? Kasi kapag nagtanong, mapapaisip ka. Okay? Mapapabasa ka nga. Bakit nga ba? Assignment nyo yan. Amen? At kung sino may magandang sagot, ililibre ko po sa McDo. Amen? Okay ba yun? Ha? Kapag may sagot kayo, magandang sagot, ililibre ko po kayo. Amen? Yan ang maganda doon. Kaya yung anointing, yan ang nagbibigay ng kakayahan sa'yo. Amen? Para ikaw ay maging marunong at magawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Amen? And next po is, God is marking and sanctifying. Ibig sabihin ng marking, alam niyo po yung yung mga baka, minsan nakikita ko po 'yon. Tinatatakan po 'yun di ba? May mga tatak yan dito. May mga letra po 'yan. 'Yun po yung sinasabing marking. Ibig sabihin, kapag ito binili ni ganito, pag-aari ito ng ganitong tao. Kaya lahat ng baka tinatatakan. At kapag may tatak ng ganon, ibig sabihin, yan ay pag-aari ng taong ito. Tama po ba? Minamarkahan po yan. Kasi isipin mo yung baka, ang dami nila. Tapos alin dyan yung sayo. Di ba? Tinatatakan po yun. Ano yung parang may marka talagang may sunog. Di ba? Yung, parang masakit yan sa balat. Ganon din yung anointing. Minamarkahan ka. Kaya kapatid, dapat may marka. Dapat may nakikita sa'yo. Dapat pag nakikita ka ng boss mo, nakikita ka ng mga tao, makadiyos to. Yun yung marka mo dapat. Makadiyos ka. Hindi yung nakikita nila, taas ng sungay nito. Di ba? Hindi yung ganong marka ang nakikita nila, kapatid. Dapat ang ugali mo ay ugali ng Diyos. Amen ba? Kaya ang anointing, kapag nandyan ang anointing, yung presensya, yung kapangyarihan ng Diyos, yung ugali ng Diyos, nagiging ugali mo rin. Kaya naman, nakikita yan at napapansin ng ibang tao. Amen? Oo, yan. Huwag yan, hindi yan umiinom, huwag mong yayain. Christian yan. Amen? Yan, ayan, hindi yan nagyoyosi, huwag mong yayain. Hindi yan nagsusugal. Amen? Dapat na iba ka, kapatid, marka mo yun, na ikaw ay makadiyos. Yun yung, dahil ang anointing nasa iyo. Amen po ba? Naintindihan po ba? Marka and sanctifying. Ano ibig sabihin ng sanctifying? Setting aside His own people. May marka ka na, inihihiwalay ka pa sa mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, markado ka at hiwalay ka sa Diyos. Ibig sabihin, sa Hebrew po, ang ibig sabihin po kasi noon ng sanctify is uncommon. Hindi ka common na tao. Hindi ka lang basta-basta na tao. Ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Minsan nga sa atin, nangangarap tayo na, ano kaya feeling pag anak ka ng hari, no? Yung hari talaga na ano. Diba? Iba yung benefits mo, iba yung lakad mo, iba yung ginagawa mo. Tama po ba? Diba?
Kaya ikaw, sineset aside ka, kapatid. Hinihiwalay ka. Para malaman na ito ay mga tao ng Diyos. Kaya kapatid, yung ginagawa mo, iba dapat sa ginagawa ng mga unbeliever. Kasi paano maniniwala ang unbeliever mong kamag-anak or sa pamilya mo or yung ibang tao, yung kapitbahay mo, kung ginagawa mo rin yung ginagawa nilang hindi maganda. Kaya nga yung anointing para yan magawa mo. Yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Ano ba yung pinagagawa ng Diyos? Mabuti. Walang ibang pinagagawa ng Diyos kundi kabutihan, kapatid. Pero kung ikaw ay chismoso, chismosa, ganun din yung ginagawa ng mundo, nagchichismisan. Anong pinagkaiba natin? Kung ikaw din ay umiinom, naglalasing, tapos sila rin ginagawa, anong pinagkaiba natin? Diba? Kung sila ay magagalitin, judgmental, nagmumura, ang sama ng sinasabi, tapos ganun din yung lumalabas sa bibig natin, anong pinagkaiba natin sa kanila? Kaya hinihiwalay ka ng Diyos. Hindi sila yung hindi papansinin. Ibig sabihin, binibigyan ka ng marka na ikaw ay makadiyos. Hindi bagay sa makadiyos, sa Kristiyano, sa born again, ang ugali ng mundo. Amen? Naalala ko, sabi ng pastor ko noon, nung siya ay humawak ng Yossi, Christian na siya doon, tapos parang bumabalik-balik siya. Niyaya siya ng kaibigan. Minsan pag nag-uumpisa kang Kristiyano, ganun medyo malakas pa yung temptation ng flesh, yung katawan. Kaya napahawak siya ng Yossi. Nalungkot siya. Sabi niya sa sarili niya, hindi na bagay sa akin. Amen? Hindi na bagay na may hawak-hawak akong ganun. Di ba? Makita niyo yung pastor niyo, ganun, may hawak na ganun. Hindi na bagay. May stumble po kayo. Okay? Sabihin mo, hindi na bagay sa akin. Sabihin niyo sa sarili niyo, hindi na bagay sa akin. Ba't tayo sabihin? Hindi na bagay, sabihin niyo, hindi na bagay sa akin ang mga makabundong bagay. Okay? Huwag tayong gagaya. Hindi na bagay sa yan. Di ba? Binihisan ka na ng Panginoon. Binihisan ka ng maganda. Di ba? Kumbaga, ang ganda ng damit mo. Kaya minsan natatawa nga ako sa mga tao na, minsan sa mga opisina namin. Alam mo naman ang Pilipino na minsan gusto yung maganda, maayos, di ba? Yung mga office mayo, naka-LV, ang gaganda ng damit, branded, talagang original, hindi fake. Talagang yung pera nila, inuubos sa ganun para lang maganda yung base nila. Talagang ganun. Sabi ko, ganda. Pero pagdating sa labas, may hawak na Yossi. Tapos yung ganun yung say, ay, hindi bagay yung damit doon sa ugali. Talakera. Pero, ang ganda ng suot, ang ganda ng ng damit. Tapos may Yossi, tapos kapag nagsalita, sakit sa tenga. Tapos yung lumalabas sa bibig, may mura. Di ba? Di ba minsan pag akala natin nakasuot ng mga magaganda, yung LV, parang ang ugali ng minsan, yung alam nating mga alta. Di ba? Yung mga mayaman. Pinong-pino, di ba? Pati magsalita, pino. Ganun din sa Diyos. Binihisang ka niya ng maganda. Kristiyano, pag Kristiyano ka, binihisang ka ng magandang pagkatao. Kaya hindi na bagay sa'yo yung ugali ng mundo. Hindi ka na chismoso, hindi ka na magagalitin, hindi ka na magnanakaw, hindi ka na nagmumura, hindi ka na sugalero. Amen ba? Amen ba mga kapatid? Amen. Amen. So God is marking and sanctifying. Sanctify, sineset aside ka, kasi tao ka niya, for a special purpose. Special ka, kapatid. Amen. Tignan mo yung katabi mo, di ba? Mukhang special. Di ba? Special yan. Di ba? When we are marked by the Holy Spirit, we are being put in a place of authority and power of God. Sipin mo yun. Kapag ang banal na spirito ay nasa iyo, marka mo yun na ang Diyos ay nasa iyo, meron kang authority. Meron ka ng kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos.
Amen? Kapangyarihan at authority na nanggagaling sa Diyos at hindi sa tao. Amen? Yung lumikha ng mundo na ito ay nandiyan sa buhay mo. Kaya meron kang authority at meron kang kapangyarihan, kapatid. Kaya wag mong isipin na ikaw ay walang magagawa at wag mong maliitin ang sarili mo dahil ang Diyos ay nandiyan sa buhay mo. Amen? Kaya nga si Jesus, kahit si Jesus nung siya ay nagkatawang tao, nung siya ay nandito sa lupa, kailangan niya ang banal na spirito. Kailangan niya ang spirito ng Diyos. Luke 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Hallelujah! Favor, sabihin nyo nga, favor! Sabi ng ating Panginoong Jesus, kailangan niya ng anointing mapuspos ng spirito na nanggagaling sa Diyos. Kasi yon ang kapangyarihan, kakayahan na galing sa Diyos upang madeklara, maipahayag ang magandang balita sa mga mahihirap, upang palayain ang mga alipin, upang makakita ang mga bulag. Amen? At makalaya yung mga alipin. At ipahayag ang taon na kung saan ito yung pabor ng Diyos sa tao. Amen? Napakaganda. Hindi kaya ng tao lamang, ng effort natin, ang magpalaya at magbago ng buhay ng tao. Gumaling yung tao. Hindi mo kaya yun ang sarili mo. Sa tao ang kaya natin gawin, mag-aral ka ng doktor, tapusin mo. Kaya lang kahit ang mga doktor, limitado. Hindi lahat ng doktor kayang magpagaling ng kanser. Pero ang kapangyarihan ng banal na spirito ay kaya kang pagalingin na hindi mo kailangan pag-aralan ang pagdodoktor or medisina. Yun ang kapangyarihan na meron ka. Wala ka man pera para pang ospital, tandaan mo meron kang Diyos na kayang magpagaling ng sakit mo. Amen? Meron kang Diyos na kaya kang tanggalin sa kahirapan. Dahil bibigyan kanya ng karunungan, ng lakas ng loob ng tatag upang mangyari yung mga magagandang bagay sa buhay mo, upang maging pagpapala ka sa mga tao. Amen? Kaya kang pasaganahin ng Diyos. Basta marunong ka lang, kapatid. Magpakumbaba ka at manalig ka, manampalataya ka sa Diyos. Hindi mababago ang buhay mo kung patuloy ka lang lumalakad sa sarili mong kalooban. Amen? Makikita mo ang sarili mo kapag ganun ang ginagawa mo. Puro ako lang nasusunod, sarili mo nasusunod. Makikita mo na lang ang sarili mo, tumanda ka na lang. Hindi mo man lang naranasan yung kapangyarihan ng salita dahil ayaw mong manampalataya at pagkatiwalaan yung salita ng Diyos. Kapatid, kailan ka pa kikilos? Amen? Tanungin mo yung katabi mo, kailan ka pa kikilos? Tanungin mo. O, anong sagot? Kailan pa tayo kikilos? Ngayon na. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ngayon na. Dali, with conviction. Now. Hindi na pinagbubukas. Amen? Kumilos ka na ngayon. Kapag nanonood ako ng movie, minsan pag about sa yung may patay, minsan iniisip ko yung sarili ko na ako yon. Kasi iniisip ko ano ba yung dapat kong gawin na ginagawa ko na ayaw kong magkaroon ng regret. Yung kung kailan mamamatay ka na, may sakit ka na, doon mo palang may isip gawin. Ngayon pa lang, kapatid, habang malakas ka, habang nabubuhay ka, kumilos ka. Amen? Huwag mong antayin na nakaratay ka na sa kama or baka wala ka ng buhay,
hindi mo naranasan yung pangako ng Diyos. Gusto mo bang maranasan ang milagro? Gusto mo bang maranasan ang kasaganahan? Huwag kang papayag na patay ka na, doon ka pala magsasabi ng sana all. Hindi dapat ganun po ang ugali. Ngayon pa lang dapat maranasan mo, Lord, hindi dapat na ako ay sa hukay, hindi ko maranasan yung kasaganahan, yung kagalingan, yung pangako mo sa buhay ko. Habang nabubuhay ako, maglilingkod ako, magtitiwala ako sa salita ng Diyos para maranasan ko yung salita ng Diyos. Amen? Walang uuwi sa langit nang hindi nararanasan ang salita ng Diyos dito sa lupa. Amen ba? Amen? Huwag kayong papayag. Di ba? Kasi nakakalungkot pag nandun ako sa ninyo, sa funeral. Diba? Di man lang naglingkod sa Lord. Diba? Ilang beses kong niyaya to. Diba? Ang lungkot po kaya yun. Sobrang lungkot ko po kapag ganon. Nakakita ko ng mga tao na ganon. Minsan ang babata pa na namatay. Nalulungkot po ako. Lalo na pag alam kong hindi man lang nag-ano sa Lord. Na ilang beses niyaya, ilang beses na nalulungkot po ako. Sabi ko, sayang ang Pero hindi ko sinasabing saan mapupunta, pero nanghihinayang lang po ako. Amen? Kaya dapat kapatid, kumilos ka na ngayon pa lang. Dapat maranasan mo habang nandito ka nabubuhay sa lupa, maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. So, ang Panginoong Jesus nga natin ay kailangan din ng anointing na to. Ano yung purpose ng divine favor anointing? Number 1 is the anointing breaks the yoke. Yung kabigatan, yoke. Yung pinapasan ng mga hayop, yung kalabaw, yung ganon, yoke. Isaiah 10:27 sa Tagalog, sa araw na iyon, palalayain ko kayo mula sa kapangyarihan ng Assyria. Ito yung mga kalaban nila Sabi niya sa bayan ng Israel, palalayain ko kayo. Kasi bihag sila, para kayong natanggalan ng mabigat na pasanin sa mga balikat nyo at ng pamatok na nagpapabigat sa liig ninyo. Lalaya kayo mula sa kapangyarihan nila dahil magiging kapangyarihan kayo. Ibig sabihin, ang anointing, kayang tanggalin, kayang wasakin ang mga nagpapabigat sa buhay mo. Amen? Marami tayong mga problema na bigat tayo. Tama po ba? Pastor, hindi ako makakasimba. Wala akong pera. Amen? Magkakaroon ka ng pera kasi may kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Manampalataya ka, kapatid. Amen? Kaya dapat lumalakad ka sa pananampalataya ng Diyos. Di ba? Sister Cecil nga nandito siya pa yung naglilinis. Disabled yan Pero nandito. Bakit? Anointing, kapatid. Amen? Kasi yun yung nagpupuspos sa kanya para may kalakasan, para ikaw ay makapagsimba, makapaglingkod sa Panginoon. Anointing yun Amen? Kaya minsan yung iba ayaw magsimba. Pastor, ang dami kong yung anak ko, yung asawa ko, nawalan ako ng trabaho. Magmumuni-muni muna ako sa bahay. Kapatid, lalong bibigat yung problema mo. Kailangan mo ng anointing. Kaya yung anointing na yan ang wawasak sa mga nagpapabigat sa buhay mo. Marami kang kabigatan. Amen ba, kapatid? Marami tayong kabigatan. Yan ang realidad ng buhay. Pero ang anointing, yan ang magwawasak. It will break the yoke. Amen? Katulad ng pangako niya sa bayan ng Israel. Ganon din sa buhay mo. Ano man yung nagpapabigat sa puso mo, nagpapabigat sa damdamin mo, nagpapabigat sa paglilingkod mo, wawasakin yan because of the anointing that is in you. Amen? Hindi ka na yung madamdamin. Kasi minsan yung mga madamdamin, yun yung mabigat Lahat na lang ng bagay, dinadamdam mo. Konting lang, na-offend ka na, dinamdam mo na. Kapatid, kapag may anointing, i-redirect ka ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Amen? Number 2, the anointing brings overflow.
nag-uumapaw. Hindi lang winawasak yung kabigatan sa buhay mo, kundi binibigyan ka ng pagpapala at hindi lang yung pagpapala na sapat, kundi nag-uumapaw na pagpapala. Kaya kung gusto mong pagpalain, kapatid, anointing. Gamitin mo yun. Yung presensya, yung kapangyarihan ng Diyos, yung salita ng Diyos. Psalm 23 verse 5, sabi nga ni David doon, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Kahit ang mga kaaway nandyan, may kapayapaan ka, okay lang. Dahil alam mo ang kakaaway, hindi magtatagumpayan sa buhay mo. Dahil mas malaki at mas makapangyarihan ang Diyos mo. Amen? Magditiwang ka, magsasaya ka. Sige, pagkaisahan niyo ako. Amen? Ang Diyos ang magliligtas sa akin. Ang Diyos, amen? Ang magproprotekta sa'yo. You anoint my head with oil, my cup overflows. Yung cup mo, ano ba yung cup mo, kapatid? Yung sisidlan mo. Ano ba ang merong mga sisidlan mo? Unang-una, yung puso mo. Kaya yung puso mo dapat hindi yan puno ng bitterness, ng mga reklamo. Amen? Tanggalin mo. Palitan mo ng salita ng Diyos, palitan mo ng pananampalataya, mag-o-overflow yan. At kung ano yung meron sa spiritual na buhay mo, ganun din yan sa natural. Kung yung sisidlan ng puso mo ay punong-puno ng kasaganahan na nanggagaling sa Diyos, pati yung pitaka mo, yung wallet mo, yung account mo, mapupuno din, mag-o-overflow. Amen ba? Kasi may pabor ka sa Diyos. Yun ang anointing of divine favor. Amen? Kaya yung ibang tao, kailangan mo magtrabaho, 5 yung trabaho, para lang yumaman. Di ba? Ganun ginagawa ng ibang tao. Trabaho dito, trabaho doon, kung anong sideline, gustong yumaman, nung yumaman, naging arogante, naging hambog. Di ba? Pero ikaw, kahit ano, isa lang yung trabaho mo. Pero masaya ka. Amen? Nakakapagbigay ka. Nakakatulong ka pa. Hindi ka tulad ng iba, ang daming trabaho, mayaman, madamot pa. Di ba? Ikaw, isa na nga lang trabaho mo, pero pinagbubuti mo. Amen? Nung pinagbubuti mo, pinagpapala ka. Amen? Hindi naman kailangan makabili ka ng Louis Vuitton or kung ano man, pero yung sapat na. Ito lang sa pangangailangan mo. Pero may sobra. At yung sobra, nagagawa mo pa. Pastor, sagot ko na yung ganito. Sa gawain natin, Pastor, ako na dyan. Amen po ba? Nakakatulong ka na. Kumakatok yung kamag-anak mo, yung pamilya mo, nangangailangan ng tulong, alam mo, may maitutulong ka. Di ba? Hindi yung tataguan mo, wala ako. Di ba? Handa kang tumulong kasi nag-overflow ka. Why? Because the anointing of divine favor is on you. Amen? Kaya kapag estudyante ka, dapat nag-overflow ka. Tumatalino ka, nagiging marunong ka. Yung mga classmate mo, gusto ikaw yung kagrupo, gusto ikaw yung leader. Amen po ba? Tama ba? Gusto ba nila kayo maging leader? Ha? Tuwan-tuwa sa inyo yung kagrupo, yung gusto nila, yung sasabihin nila, pakopya naman. Di ba? Kasi nga marunong ka eh. O baka naman baliktad, ikaw yung nangongopya. Di ba? Hindi gusto ko dito kasi mas matalino to. Ikaw yung naghahanap ng matalino. Kapatid, dapat ikaw ang hinahanap ng mga kaklase mo dahil ikaw yung marunong. Kasi yung anointing, nag-o-overflow yan. Pinagpapala ka. Di ba? Masagana ka eh. Kaya kailangan inspired ka mag-aral. Di ba? Uy, may tuition ako, binayaran ng magulang ko. Pinaaral ako. Dapat suklian mo, galingan mo. Mag-aral ka ng mabuti. Okay? Hindi yung kung ano yung pinaggagawa mo, nasa layasan ka palagi. Amen ba? Tama ba, mga kabataan? Ba't ang hina? Lakasan nyo. Amen ba? Amen. So kailangan yan. May kayo ang hinahanap. Okay? Hindi yung kayo ang naghahanap. And the last one is the purpose of divine favor anointing. The anointing empowers.
Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good, and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. Yun ang nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo, na-empower ka, na-inspire ka, kapatid, gumawa ng mabuti, kasi anointed ka. Ang banal na spirito ay nasa iyo. Amen? At ang banal na spirito, yung anointing nasa iyo, anong ginagawa ni Jesus? He went around, nagpunta siya kung saan-saan, doing good, gumagawa ng kabutihan, pinagagaling ang may sakit, pinalalayas ang may mga demonyo sa utak. Amen? Mga dibil-dibil. Di ba? And because God was with him. Kaya kapatid, kapag ang anak mo ay may sakit at wala kang pambayad sa ospital na mo problema ka, you have that anointing to pray over sa iyong anak at yung sakit ay lalayas dahil pinanalangin mo, dahil meron kang kapangyarihan at otoridad na nanggagaling sa Diyos. Amen? Tama ba? Gamitin mo kapag may sakit ang anak mo, may sakit ang asawa mo, i-pray over mo. Ay ano mo yung pananampalataya, i-exercise mo, may anointing ka, kapatid. Kung sa trabaho mo, mayroong problema, may ano, ipag-pray mo yung kumpanya nyo, ipag-pray mo. Kung nanganganib ang negosyo mo, nagkakaroon ng problema, ipag-pray mo, kapatid, may authority ka, may kapangyarihan ka. Yung anak mo nadidemonyo na kung ano na i-impluwensyahan ng kaibigan, ipag-pray mo, kapatid, palayasin mo yung mga demonyo sa utak niya, sa buhay niya. Amen ba? May kapangyarihan ka, kapatid. Magpagaling, may kapangyarihan ka magpalayas ng demonyo. Kasi yung gusto nang gawin ng demonyo, sirain ka talaga, sirain yung buhay mo. Hindi mo alam, nandiyan na yung demonyo, kaya nga ang demonyo parang kinukumpara sa ahas. Diba, alam nyo naman kung paano kumilos ang ahas? Dahan-dahan na hindi mo nararamdaman. Katabi mo na pala, nakapulupot na pala yung ahas sa'yo. Meron nga ako yung parang doon sa Davao noon, yung isang member di niya alam yung ahas niya, nandito na sa kanya, nandito na. Kasi hindi mo maramdaman dahan-dahan. Galing doon sa bubong, nandito na pala sa liig niya yung ahas. Ganun ang kaaway. Hindi mo mararamdaman. Pero nandyan na siya sa liig mo. Kaya dapat maging sensitive ka. Kasi gustong sirain ng kaaway. Pero yung anointing, yan ang kayang magpalayas ng demonyo sa buhay mo. Amen? Na gustong sirain ang buhay mo. Amen? Ang sakit hindi galing sa Diyos. Galing yan sa kaaway, galing yan sa demonyo. Kaya may kapangyarihan kang magpagaling. May kapangyarihan kang magpalayas ng demonyo. May authority ka na nanggagaling sa langit. Amen? So the anointing breaks the yoke, yung kabigatan. Grabe, no? Yun pa lang, okay na no? Parang wow, yung gusto ko lang yung payapa ako, Lord. Di ba? And the anointing brings overflow. Yung pagpapahala mo, nag-uumapaw, and the anointing empowers you. Di ba? Nagpapalakas sa'yo. Nagagawa mo yung mga imposible. Hindi kaya ng tao to, hindi kagagawa ng tao to, kundi kagagawan ng Diyos. Ikaw ay sisidlang lamang, ikaw ay nagiging instrumento ng kapangyarihan na yon. Amen? And the last one, as I end, nothing can stop an anointed child of God to walk in victory because of the divine favor overflowing in your life. Walang makakapigil sa iyo, kapatid, na ikaw ay laging magtagumpay dahil ikaw ay anak ng Diyos. Malalaman nilang anak ka ng Diyos dahil ikaw ay markado ng kanyang anointing. Ang anointing ay nasa buhay mo. Yung anointing na divine favor, pabor na nanggagaling sa Diyos,
Na hindi mo dahil magaling ka, mas marami kang ginawang mabuti, dahil mabuti ang Diyos. Mas mabuti ang Diyos. Hindi mo kayang suklian yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga sabi dito sa 1 John 4, verse 4, but you belong to God. Sabi mo sa katabi mo, you belong to God. Lakasan nyo, sabihin sa katabi mo, you belong to God. My dear children, you have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Sabi sa ibang translation, greater is He that liveth in me than he that is in the world. Mas makapangyarihan, mas dakila ang spirito na nasa buhay mo kesa doon sa spirito ng mundo. Kaya kapatid, ikaw ay lalakad ng matagumpay sa buhay mo at kailanman ay hindi ka talunan na anak ng Diyos. Divine favor is upon you. Amen? The anointing of divine favor is on you. Saan ka man magpunta, anumang problema, laging nandun ang pabor. Last week nga lang, declare ako, nagpahayag ako, ganda ng blessing. Kinabukasan, may problema. Andun din yung sagot. Pagkatapos na isang problema, may another problema na naman. Ganun na naman kami. Hindi na naman mapakali yung puwet namin ni Pastora. Ganun kami, dahil problema. Pero andun din pala yung kasagutan. Bakit? May divine favor, kapatid. Amen? May pabor. Ano man ang kakaharapin mong problema, parang walang-wala na, Lord, saan kami pupunta? Ano bang gagawin? Ang pabor ng Diyos, hahabol-habulin ka saan ka magpunta. Kaya nga sabi ni David sa Psalm 23, di ba? Your mercy and goodness follows me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 23:6. Hindi yung ikaw yung hahabol, mercy, mercy, nasan ka na? Mercy. Goodness, nasan na yung kabutihan mo? Hindi. Sila ang hahabol sa'yo. Amen? Hindi ka tatantanan. Amen? Ang kabutihan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka tatantanan. Parang ano lang, 24 oras ba yun? Hindi ka tatantanan ng pabor ng Diyos. Amen? Can we just all stand?